Aking pinupuri si Presidente Bongbong Marcos sa kanyang pamamaraan kung paano i-celebrate ang Rizal Day. Sa araw na binaril si Jose Rizal sa Bagong Bayan, sa Luneta, yan din ang araw kung saan pinirmahan ng ating mabutihing presidente ang 2025 National Budget. Parang napakaganda ng simbolismo kung saan pinatay si Rizal sa araw na ito. Ito rin ang araw na literal na pinatay ni Bongbong Marcos ang masang Pilipino dahil sa 2025 national budget na kanyang pinirmahan, retained yung zero subsidy para sa PhilHealth. Ibig sabihin, yung mga hindi makabayad ng premium, ang mga mahihirap nating mga kababayan, kapag sila'y nagkasakit, kapag sila'y na ospital, despite the fact na nakalagay sa batas na ang dapat mag-cover ng kanilang premium ay ang national government, ang sabi ni Bongbong Marcos, zero ang ibibigay ko sa inyong budget. At retained yon sa pinirmahan ni Bongbong Marcos, literal na pinapatay ng ating mabuting presidente ang masa at maralatang Pilipino. Retained din sa national budget ang napakalaking budgetary allocation para sa DPWH. Ngunit may konting drama siya. Ang budget ng DPWH ay 1.1 trillion. Binawasan niya daw to dahil daw ni-review niya. Binawasan niya ng tumataginting na 26 billion. Paano naging kabawasan yon? 1.1 trillion ang budget ng DPWH. Ang bawas mo lang ay 26 billion barya. Trillion ng isa. Ang isa billion na 26 billion. Ito ay insignifikanteng pagbabawas sa budget ng DPWH. At tandaan natin na sa ating konstitusyon, ang pinakamalaking budgetary allocation, ang dapat pinakamataas na kaperahan na mula sa taong bayan ay dapat ibigay sa edukasyon. Ngunit ang ating education budget ay mas maliit sa budget sa DPWH. 1.1 trillion ang isa, less 26 billion. Yan ay tumataginting pa rin halos 1 trillion para sa DPWH. Ang edukasyon ay humihinga lang na 700 billion pesos. Isang maliit na budgetary allocation na sagka at violation ng ating konstitusyon. Nagkunwari rin si Bongbong Marcos na nireview niya ang program funds. Ang program funds na nakalagay sa pinasa sa kanya ay 500 billion pesos. Ito daw ay binawasan niya ng around 160 billion pesos. Pero meron pa rin almost or more than 300 billion pesos sa unprogrammed funds. At para saan ang unprogrammed funds? Para yan sa mga pet projects ni Bongbong Marcos, nagiging source ng korupsyon at pork barrel, yung unprogrammed funds, dahil yan yung mga kaperahan na wala pang source ng funding, kundi yung mga sumusobra sa iba't ibang mga budgetary allocation. Kaya ang ginawa ni Bongbong Marcos, bawas dito, simpleng bawas dito, bawas sa social services, bawas sa edukasyon, bawas sa mga disaster reduction, bawas sa mga pro-people na mga items sa ating budget at para lumobo ang unprogrammed funds. At ang kabawasan niya sa kanyang review ay simpleng 160 billion. Sinong niloloko ni Bongbong Marcos? Ang dali-daling gawin ang ganyang klaseng pambubudol-budol. Pwedeng gawin na talagang palulubuhin ng Kongreso at saka ng Senado at House of Representatives natin ang ipapasa sa kanya para magkukunwari sila na nag-review ang presidente at meron siyang in-item veto na kunwari binawasan niya ang budget ng DPWH, kunwari binawasan niya ang program funds, pero yung original na intensyon na palubohin ang DPWH, ang original intention na malaki pa rin ang budget ng unprogrammed funds ay retained. So ito ay pambubudol-budol ni Bongbong Marcos para kunwari nag-review siya. Kung gusto niya talaga ng tahasang review sa ating national budget,
dapat ibalik niya ang subsidy sa PhilHealth dahil kailangan niya ng ating mga mahihirap na kababayan na hindi nakakapagbayad ng premium. Nasa ilalim yan ng Universal Healthcare Law na yan ay responsibilidad at obligasyon ng gobyerno na sila ay magbibigay sa PhilHealth Fund na mula sa ating excise tax, mula sa binabayaran din nating tax. Pero ngayon dahil etong si Bongbong Marcos, gusto niyang palubohin ang program funds, gusto niyang maging discretionary pork barrel, at gusto niyang gawing ayuda na parang ang pera ay nanggaling sa mga politiko, ang ating kaperahan ay ginawa niyang zero budget ang PhilHealth. Retain din sa ating national budget ang AKAP na 26 billion. At itong si Martin Romualdez, ikot na ng ikot, bigay na ng bigay ng AKAP dahil gustong maging presidente, at ang ating mga politiko sa local areas, kunwari naglilista, nagve-vetting process, pero ang nakakatanggap ng AKAP, inuuna nila ang mga alyado nila sa ang mga supporter at alyado nila sa politika, ang mga kaibigan at mga supporter ng barangay captain, at wala pa sila hanggang ngayon, tandaan natin, hanggang ngayon wala pa silang master list ng mga pinakamahirap na pamilyang Pilipino na dapat nakakatanggap ng AKAP. Ito ay simpleng vote buying na gagamitin nila sa eleksyon. At ganyan ang katangian ng ating national budget. Ito'y budget ng trapo, ito'y budget para sa mga dinastiya dahil nalalapit na ang 2025 national elections. Yan din ang rason kung bakit kahit labag sa konstitusyon, mas malaki ang budgetary allocation ng DPWH para pagdating ng eleksyon, maglilipanan na naman ang mga multi-purpose hall, maglilipanan na naman ang mga basketball court, magkakaroon na naman ng mga lubak-lubak. Kunwari ang ating mga daanan, kabago-bagong daanan, babakbakin, at kunwari i-repair para sa SOP ng ating mga politiko. Itong national budget na ito ay anti-masa, ito ay isang budget para sa pagpapanatili ng mga political dynasty. Kaya kapag parati nating niluluklok ang mga political dynasty sa ating bayan, ganyan ang mangyayari sa ating bansa. Ang ating sariling kaperahan na nagmula sa buwis ng mahihirap na mamamayan, na mula sa VAT, mula sa binibili nating mga pangangailangan natin sa buhay, 12% VAT ang ating binabayaran. Hindi mula sa buwis ng mayayaman, Hindi mula sa mayayaman ng ating buwis. Mula sa mahihirap, mula sa ating kinukonsumo, mula sa ating pangangailangan, sa ating binibili. At mula sa excise tax tuwing bumibili tayo ng gasolina. Yung ating kaperahan ang galing mismo sa mayoriya na mahihirap, yan ay lulustayin ng mga dynasty para maluklok sila sa pwesto. Kaya ang daya ng mga to Paano pa kaming mga kandidato na merong mga binibitbit na issue at advokasya para sa masang Pilipino? Talo na kami kagad sa kanila. Bilyong-bilyong budget nila na mula mismo sa ating kaperahan. Yan ang sinasabi natin, ginigisa tayo sa ating sariling mantika. Kaya isa sa panawagan natin dito, talagang itakwil na itong pamamayagpag ng mga dynasty at itigil na ang mga dynastiyang ito sa kanilang pagbubusabos at pang-aapi sa masang Pilipino.